And eto naman mga kachika, actually dito nagulat din ako. Though nabanggit ko to nung nakaraan, I'm not sure kung naalala nyo. Pero nabanggit ko to nung nakaraan and tawag dito, napag-usapan din pala to sa Marisol Academy. And siguro aware rin ko. At eto nga mga kachika ay yung tungkol sa usapin about sa pag-share ni Bella. Okay, doon sa freezing. Okay, so para magkaroon kayo ng more details, more information about this, pakinggan natin. Okay, pakinggan natin. So, eto siya. Marisol Academy. Kim Chiu Fanay nag-react kay Bella Padilla. Piling kasi ng mga fanay ni Kim Chiu ay hindi dapat pinangunahan nila ang pagsasabing nagpa-egg freeze ang actress. At So ayan, so sabi daw nung ibang mga fans, okay, yung iba kasi hati yung opinion ng mga fans niyan. To be honest, ano yan, ako sa simula, medyo lang naman, medyo na off din ako doon. Pero kapag ka medyo open-minded ka, parang hindi naman siya ganun ka big deal. 'Di ba? And ako kasi nung umpisa dito, nung sinabi to ni Bella, naisip ko medyo personal nga 'yon and maganda ang magsasabi nun mismo si Kimi. 'Di ba? However, nung si Bella Padilla naman, naisip ko na halos parang kapatid na yan ni Kimi. Na halos parang iisa na lang yung takbo ng isipan nilang dalawa. So parang di na siya big deal. For me I'm not sure with you guys. So ayan. Ana ay si Kim Umano mismo ang nagsabi. I agree. Oo. I was surprised nung nalaman ko na si Kim Chiu meron palang ganon, di ba? Although wala namang masamang intention, for sure si Bella, mahal Wala. naman si Kim, di ba? Dahil best friend. Walang masamang intensyon. That's more on sharing lang talaga. Siguro natutuwa lang si Bella that time. Optimistic lang siya. And wala siyang intensyon na manira. Wala naman. Oo, pero syempre gusto kong malaman kung ano kaya ang reaksyon. Although, marami ako nabasang reaksyon. Bakit naman ganun pinangunahan daw niya si Kim na magsabi no na dapat si Kim ang nagsabi nun kasi parang medyo yun decision sa buhay mo yun na sana ikaw yung baka daw bakit siya ang nagsabi. Although ang sabi May naman, mga ganung questions. correct. Although ang sabi naman ni Bella, nire-respeto ko yung naging desisyon na yun ni Kim Chiu. But still, baka mamaya, bakit kailangan mapag-usapan yung tungkol sa akin? Oo nga naisip. Yung yung kay Kimi kasi, never pa siyang nakapag-open yan, di ba? Never pa, di ba? In public. Never niya pang binrot up yan sa public. And nalaman lang natin yan mga kachika. Dito lang, interview kay Bella. So may mga nagulat, may mga nag-react. Kaya sabi ko sa inyo, hati yung opinion dyan ng mga fans. Pero hindi rin naman natin alam kasi to be fair with Bella, baka naman nag-usap sila. Pwede. Baka naman ipinaalam niya na pwede kong sabihin ito. Hindi natin alam di ba? Kaya lang ang point lang din ng mga ibang fanay ay parang feeling nila dapat si Kim ang mismo magsabi noon. Okay. Hati nga. Ako sa akin, sa simula, parang dapat si Kimi pero eventually naisip ko okay lang. And I don't think na mamasamayin niya ni Kimi mga chika. Siguro okay lang naman kay Kimi yan. Okay. Ikaw, Ako medyo ka rin? Ako yung feeling ko dapat si Kim din mismo. Kasi baka hindi naman siguro sila mag-usap na, oy, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nag-uusap yung dalawa na, oy, hello, Kimi, manggagasa ko kay Kuya Bon. Sasabihin ko ba na walang ganun siguro. Siguro out of the blue, kaya hindi ko lang napanood yung buong interview. Paano ba yung naungkat? Paano ba nabanggit? Hindi, tinanong nga nila. Basta tinanong na nila yun. Pero parang eto mga kachika, si Kimi kasi nito, siguro hindi naman niya ipinagkakait sa atin yung information na yon. Nagkakataon lang hindi na itatanong sa kanya. Tapos si Bella naman, siguro lang dahil alam niya na kung si Kimi nandun, mag-open up din naman si Kimi doon. So might as well, i-share niya na lang din. Kasi kung si Kimi, ayaw niyang i-share yan sa public, malamang sa malamang, hindi rin natin maririnig yan sa bibig ni Bella. Di ba?
Still, para sa akin, naiintindihan ko yung mga funny, lalo sila Ate Carmen. Yan, tama si Madam Susana Sexon. Hindi naman labag sa 10 commandments ng papa-express ni Kim. Yung iba parang reaction no? Hindi pa nasabi ni Bella Isplok ni OG Diaz na parang pinatunayan Last, ni na may Bella. sakit, pagaling ka po, Marcelita ng UK, Ate Tess Oo, Insyong, di ba? naintindihan Hello. naman natin mga pinanggagalingan nila. For sure, naintindihan niya ni Emily Gomez, Yep. di ba? At sila, Revelyn Starsky, di ba? Yes. Si Ayan, Agustin. Si Madam Rebelin Starkey, lagi nasasabi yan dito sa Marisol Academy. Sino pa bang Si nandyan? Maureen. Oo, Ayun, nanonood Ayan, siya, Mami Si Amore. Madam Rebelin, Lord, ano to Ambassador. active na active to basta mga kimpaw yung channel. Usap-usapan ngayon ang umano'y pinagsasabong kina Kim Chiu at Bella Padilla, lalo na sa social media kung saan mabilis gumawa ng comparison ng netizens mula sa acting style, projects hanggang sa personal branding. Ano ang masasabi ko rito? Sa totoo lang, karaniwan na sa showbiz ang ganitong eksena. Kapag parehong successful at may kanya-kanyang fanbase ang dalawang artista, may tendency ang ilang tao na pagharapin sila, even if wala naman talagang issue sa pagitan nila. Si Kim Chiu ay kilala sa pagiging Chinita Princess at sa kanyang strong mass appeal, rom-com charm at pagiging versatile sa TV at pelikula. Samantalang si Bella Padilla naman ay mas nakikilala sa kanyang mas mature, artistic at writer-director image bukod sa pagiging aktres. Magkaiba sila ng atake at market, kaya parang unfair din kung ikukumpara sila na parang iisang molde lang ang sukatan. Posible bang may totoong alitan? Sa ngayon, walang malinaw na pahayag o ebidensya na may personal na alitan ng dalawa. Kadalasan, fans lang ang gumagawa ng versus narrative. Minsan, dahil lang sa magkasabay ang project releases, may parehong genre na ginagawa, o may mga intrigang binubuhay ng online pages. Pero hindi ibig sabihin nun ay may tension na talaga sa likod ng kamera. Ano pa ang maaaring idagdag? Mas maganda sigurong tignan ito bilang healthy comparison kung tungkol sa craft at growth bilang artista. Hindi bilang personal na bangayan. Sa halip na pag-awayin, mas exciting pa nga isipin kung paano kung magsama sila sa isang project. Imagine the chemistry kung parehong malakas ang screen presence nila. Sa huli, parehong may ambag sina Kim at Bella sa industriya. Hindi kailangan may panalo at talo dahil magkaiba naman sila ng brand at lakas. Ikaw ba, sa tingin mo ba, fan war lang ito o may nakikita kang dahilan kung bakit sila pinagkukumpara ngayon? Narito ang pinakahuling at totoong konteksto tungkol sa usaping pinag-uusapan ngayon na parang may sasabong o bangayan sina Kim Chiu at Bella Padilla. Ano talagang nangyayari? Sa mga lumalabas na balita ngayon, hindi ito tungkol sa anumang totoong alitan o pinagsasabong sila. Ang pinag-uusapan ay isang statement ni Bella Padilla na sinabi niya sa isang interview na nagpa-freeze ng egg cell si Kim Chiu bilang isang hakbang para sa kanyang planong pamilya sa hinaharap at hindi sinabing magkasama sila sa anumang personal na issue. Ayon sa mga report, sinabi ni Bella na hindi niya nasabayan si Kim sa egg freezing dahil may medical reason siya at hindi siya pumayag sa procedure, pero masuportang sinabing happy siya para kay Kim. So, anong ibig sabihin nito? Walang seryosong bangayan o tensyon sa pagitan nila batay sa mga opisyal na pahayag at balita. Ang pinag-uusapan ay personal na desisyon ni Kim Chiu tungkol sa kanyang buhay at future family planning at isang feature ni Bella sa isang interview. Bakit nagkakaroon ng usaping pinagsasabong? Minsan kapag may dalawang kilalang artista ang nasa spotlight at may mga nababanggit tungkol sa buhay nila, may tendency ang social media at netizens na gawing feud o bangayan ang mga simpleng bagay, lalo na kung maraming fans ang may malalakas na opinyon. Pero ang totoong balita ngayon ay hindi tungkol sa showdown o awayan. Ano ang magandang tignan dito? Maaring tignan sa mas positibong paraan. Si Kim Chiu ay nag-take ng hakbang para sa kanyang personal na goals, egg freezing. Si Bella Padilla ay nagbigay ng supportive comment. Walang bahid ng inggit o panlalayit sa kanyang pahayag base sa lumabas na balita.
Ang problema talaga minsan ay ang social media culture. Kapag may dalawang matagumpay na babae sa isang industriya, parang automatic may versus narrative. Parang kailangan may panalo at may talo. Pero bakit? Hindi ba pwedeng parehong tama ang kanilang choices? Hindi ba pwedeng magkaiba lang sila ng sitwasyon? Ang mas magandang tingnan dito ay ipinapakita nito na mas open na ang showbiz personalities sa reproductive health discussions. Nakakatulong ito na mabawasan ang stigma tungkol sa fertility preservation. Pinapakita rin ito na bawat babae ay may kanya-kanyang timeline at desisyon sa buhay. Sa halip na pag-awayin sila, mas mabuluhan sigurong kung pag-usapan kung paano ito nakakatulong sa awareness ng kababaihan tungkol sa kanilang mga options. Dahil sa totoo lang, hindi ito intriga. Ito ay personal empowerment. Sa huli, walang ebidensya ng bangayan. Ang pinagsasabong ay tila gawa lang ng ilang netizens o pages na gustong magpasiklab ng issue. Parehong established, talented at may sariling identity sina Kim at Bella. Hindi kailangan ikumpara ang desisyon ng isa sa desisyon ng isa. Mas maganda sigurong suportahan na lang ang kanilang individual journeys bilang artista at bilang babae. May ilang mas malalim pang anggulo na pwedeng idagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Bella Padilla. Number 1, bigger picture. Women supporting women. Sa halip na gawing sabong, pwedeng tignan ito bilang halimbawa ng women supporting women. Kung supportive ang pahayag ni Bella tungkol sa desisyon ni Kim, mas magandang i-highlight yon kaysa gumawa ng artificial tension. Sa industriya na madalas pag-awayin ng mga babae, refreshing sana kung solidarity ang i-emphasize. Number 2, career timing at personal timing. Magkaiba man ang brand at career path nila, pareho silang nasa stage ng buhay na conscious sa long-term plans. Mahalaga ring tandaan na hindi pare-pareho ang timeline ng bawat babae pagdating sa pamilya. Ang egg freezing ay hindi trend, kundi option. Walang tama o maling desisyon. Ito ay depende sa personal health, priorities at circumstances. Number 3, media framing at fan culture. Minsan, ang headline na ang nagiging mitsa ng issue kapag ginamitan ng salitang di nasabayan o hindi pumayag, nagkakaroon agad ng kulay. Pero kapag binasa ng buo ang context, kadalasan neutral lang naman ang tono. Fan culture din ang isa nagpapalaki ng ganitong balita. Kapag malakas ang fandom ng bawat isa, may natural tendency na ipagtanggol at iangat ang iniidolo kahit wala namang direktang bangayan. Number 5, positive effect ng ganitong usaping ito. Sa totoo lang, mas mahalagang pag-usapan dito ang awareness. Mas nagiging bukas ang discussion tungkol sa fertility. Nabibigyan ng impormasyon ng mga kababaihan tungkol sa kanilang mga options. Nababasag ang stigma na kapag 30 plus na ay late na. Kung tutusin, mas mabuluhan ang usaping ito kaysa sa mga love team rumors o intriga. Isang posibilidad, collaboration over competition. Sa halip na gawing pinagsasabong, isipin na lang kung paano kung magsama sila sa isang serye o pelikula. Dalawang magkaibang acting styles sa isang project. Mas exciting yon kaysa sa gawang issue.